as we dwell in His presence. Tunay nga po na siya ang ating dalugin, our refuge and our fortress. Sandalan po at kapatinahan. Tunay po ba? Amen. We are safe under the shadow of our Father. Let's sing this song. Turn away
kami po sa Isaiah verse 2, chapter 2, verse 2. Surely God is my salvation. I will trust and not be afraid. The Lord Himself is my strength and my defense. He has become my salvation. Amen. O Lord God, tunay nga po, Panginoon, sa lahat ng aming mga inawit, ito po, Panginoon, ang panalangin ng aming mga puso. O Lord God, indeed, you are good, you are faithful, and you are true, O Lord God. At karapat-dapat ka na tumanggap sa lahat ng papuri at pagsamba. Maraming salamat, Panginoon, that we can sing, we can express our praises and worship because we experience that you are true, O God. Naranasan ka namin, Panginoon, at buhay ka. O Panginoon, hindi kailangan pilitin. Sapagkat, Panginoon, this is a natural expression, O Lord God, ng mga anak mo na nakaranas ng katapatan mo. We just declare, O Lord God, that you are great, you are so good, O Lord God. And thank you for the love, O Lord God, that brought us salvation. Salamat, Panginoon, ang pag-ibig mo na yan ang nagdala sa amin ng kaligtasan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, we just want to offer up to you, O Lord. Maraming pong salamat sa mabiyayang araw na ito. Pinapuno mo kami lahat sa bahay panambahan. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyong ihanda ang aming mga puso. Bigyan niyo po kami ng bukas na puso at naisipan na handang tumanggap na iyong mga salita. Ang salita mo po, Panginoon, ay liwanag sa daan na aming nilalakaran. Ito, Panginoon, ang ilaw sa landas ng buhay namin. Ito, Panginoon, ang pagkain ng aming kaluluwa. Sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon, na susustain kami. Ito ang nagbibigay sa amin ng direction. O Lord God, tulungan mo po kami na tanggapin ang iyong mga salita, Panginoon, na may buong kagalakan. Tulungan mo po kami na patuloy na hingin na mangyari ang kalooban mo sa buhay namin. We pray, O Lord God, sa aming pastor. I-bless mo siya, Panginoon, sa kanyang pagbabahagi ng iyong salita. Kayaan, Panginoon, na maibahagi ito ng may kapangyarihan. At Banal na Espiritu, malaya po kayo na kumilos sa aming kalagitnaan. Kayaan, Panginoon, na patuloy na kumilos ang iyong mga salita na may kapangyarihan sa amin. Panginoon, na patuloy kaming binabago. Patuloy na tinutuwid ang aming pamumuhay. That you change us, O Lord God, from glory to glory into Christ's likeness. O Lord God, hayaan na ma-accomplish ng iyong mga salita ang layunin kung bakit mo po ito ibinigay sa amin. O Lord God, we declare victory this day. We declare that you are here in our midst, O Lord God. We declare victory in Jesus' name. All praises, honor, thanksgiving belong to you, O Lord. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen. Magandang umaga muli sa ating lahat. Patingin muli natin yung mga katabi natin. Good morning. So this morning, this is our topic. Blessings of Church in Scotland. Can we read together? Blessings of Church in Scotland. Last week, pinag-usapan natin, blessings of church in gathering. Sa pagtitipon. Ngayon naman, ang ating pag-uusapan, blessings of church in scattering. No? Scattering. Okay, itong ating vision again. Let's read together, sabay-sabay. A community of faith devoted to honor and serve God through multiplying missional disciples in every strategic area. We proclaim and demonstrate Christ's message of compassion and love to the lost and needy. And this is our mission, exalting Jesus through multiplying missional disciples. So this is our calling. This is our identity. No? This is our purpose. Ang church, ang City of Hope, tinawag una to exalt Jesus. Can you say amen to that? Amen. Ay, pinag-aralan natin nakaraan. We gather to worship. Amen po ba? Amen. We gather for His name. Yan yung muna natin pinag-usapan last week. Okay? Pero ngayon, ang pag-uusapan natin, no, multiplying missional disciples. How? Jesus said, Go. Go and make
disciples. Say it again. Go and make disciples. So, yan pag-usapan natin ngayon. The church scattered. Ang iglesia humahayo. Ang iglesia nangangalat para lumikha ng disipulo. Alam niyo po, ito, pakinggan natin. Pakinggan natin to. The health and strength of the church can be measured not only in gathering, but also in scattering. Yung kalusugan at lakas ng iglesia, hindi lang sa pagtitipon. Siguro pag one time, dumating kayo rito, worship service, ang nandito, si Sister Joy at si Pastor Ferdy lang, struggling church to. Silang dalawa lang naiwan. Okay? Pero pag nakita nyo, uy, maraming dumadalo. Malusog na church to. Pero alam nyo, hindi lang iyon ang sukatan. Hello? Sige, sabihin mo sa katabi mo, hindi lang iyon ang sukatan. Hindi lang pagtitipon ang sukatan. Hindi lang itong gathering na ito ang sukatan if this church is healthy or not. Ano sukatan? Paglabas natin ng pintuan. Doon malalaman. Doon malalaman kung ang iglesia ito ay malusog. Kung ang iglesia ito ay malakas. Paglabas natin ng pintuan iyan. At yan ang pag-usapan natin this morning. That's why the nature of the church is not only to gather or meet in one place, at ang tawagan natin doon ay ecclesia, no, sa Griego. Church is also intentionally, purposely created to scatter. Ano, pastor? Tayo ay nilikha ni Jesus para magkawatak-watak. And that is true. We are not only called to gather, we are also called to scatter, to make disciples. Pwede ba natin sabihin amen doon? Amen. Di po ba? Tayo ay nilikha din para humayo, para magkawatak-watak at maglikha ng disipulo sa anumang lugar ikaw pumunta. No? Ang church hindi nandito lang, ang church nandoon din. Ang church hindi lang nandito, ang church nasa eskwelahan din. Ang church hindi lang dito, ang church ay nasa bahay din. Minsan pinaghihiwalay natin. Iba ang buhay natin sa loob ng church, no? Sa church building, at iba yung buhay natin doon sa ating bahay. No. No. Kung sino ka dito, ikaw rin dapat doon sa bahay. Kung dito, very sweet ka sa kapatid mo sa pananampalataya. Pag uwi ng bahay, very sweet ka rin sa magulang mo, sa kapatid mo, sa asawa mo. Kaya say amen to that. Yan ang pagiging Kristiyano. Hindi ka nag-iiba. Hindi yung, pakinggan niyo ako. No? Nandito kayo. I feel blessed. Tapos kumanta na, lahat ng papuri. Praise God. Tapos paglabas mo doon sa pintuan, bahubad na natong hilo. Nasusot mo na yung buntot mo. At isusot mo na yung sungay mo. Ibang tao na ako. Hindi po. Hindi po. Ikaw ay asin at ilaw ng sanlibutan. Dito, paglabas mo, asin at ilaw ng sanlibutan pa rin. Ano po ba? Amen. Sabihin mo sa kanabi, kaya huwag ka magbago. Amen po ba? Now, what are the blessings of the church in scattering? Ano ba ang pagpapalo ng iglesia kapag siya'y humahayo? Number one, let's read together. Number one, the power of the church is displayed in, sabay-sabay, the power of the church is displayed in scattering. Yung nga sabi ko kanina, ang church, ang kanyang kapangyarihan ay nahahayag kapag siya ay nangalat, kapag siya ay humahayo. Okay, basahin natin no? In Matthew 13, 31 to 33. Let's read together, sabay-sabay. Nandun na kayo, sige, sabay-sabay. Naglahad siya sa kanila ng isang pang talinhaga, sinabi niya,
Ang kaharian ng langit ay katulad nito, kumuha ang isang tao ng isang butil na binhi ng mustasa at inihasik sa kanyang bukirin. Basahin natin yung kulay dilaw lang. Sabay-sabay. Inihasik sa kanyang bukirin. Verse 32. Pinakamaliit man ito sa lahat ng mga binhi, pagtubo nito ay siya namang pinakamalaki sa mga halaman at nagiging isang puno. Kaya't ang mga ibon sa himpapawid ay dumadapo roon at nagpupugad sa kanyang mga sanga. Verse 33. Nagsalaysay siya sa kanila ng isa pang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng papaalsa ng tinapay na kinuha ng isang babae at inihalo sa 3 takal na harina hanggang sa mapaalsa nito ang buong masa. Alam nyo, if this mustard seed remain as a single mustard seed and not scattered, buto pa rin siya. Kapag hindi siya ni-scattered, hindi siya naihasik, mananatili siyang buto. The yeast will remain a small portion of yeast if not scattered. Yung pampaalsa, pag hindi yan nahalo sa harina, pampaalsa pa rin siya, maliit pa rin siya. Tintindihan nyo? Pero kapag yan na itanim, pag yan na ihasik, kapag ang pampaalsa na ihalo, nararanasan ang kapangyarihan. And say amen to that. Nararanasan ang kapangyarihan kapag tayo ay nasa ating komunidad. The church does not need to be big to bring impact. Because it's not the church, but the power of God. Amen? Amen. Hindi ikaw, kundi ang Diyos na gumagawa sa buhay mo. Mararanasan ng iba ang kapangyarihan ng Diyos kapag sumama ka sa kanila. Pero pag magkulong ka lang sa iyong kwarto, wala. Ito yung mga kabataan. Kapag nandun lang kayo sa kwarto, ML o kaya ano ang paborito niyo? Facebook, ano pa ba? TikTok, wala. Pero kapag humalo ka sa iba, mamamalas nila ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Kaya nga ang iglesia ay sinasabihan ng Panginoon Kristo na humayo. Humayo. The church can be used by God to display His power if the church is also willing to be scattered. Kung ikaw ay willing na maihasik, ikaw ay willing na maihalo, mahahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat ang church ay available at willing bilang butil na maihasik sa bukirin at bilang lebedura na maihalo sa masa. Meron tayong isang kapatid sa Kanduma. No? Pasok siya sa TESDA. Pasok siya sa TESDA. Aral siya ng, ano pinag-aralan niya? Gupit, no? Magugupit. Parang hairdressing. Lahat yung mga kaklase niya, dinadala niya dun sa church. Pinapakilala niya sa sarili niya, ako yung mananampalataya, tagasunod ni Jesus. Gusto niyo marinig? Anong ibig sabihin nun? Sama kayo sa akin. Dinadala niya sa church. One time, isinali naman siya sa beauty contest. Yung mga katunggali niya, katunggali ba tawag ko? Mga contestant niya na iba, ini-invite niya rin sa church. Kahit saan siya mapunta. Nananatili ang kanyang pagiging asin at ilaw. At may mga naligtas. Nagkaroon ng OBS. No? Yung iba dumadalo na sa church. Diba? Paano nila naranasan ang kapangyarihan ng Diyos? Dahil may isang mananampalataya willing maihasik. May isang mananampalataya na willing maihalo. Amen po ba? Di po ba? Kilala niyo si Brother Alfred. At aking bilas, bayaw nila Joy. Ang nagdala sa kanya, yung kanyang kaibigan. No? Kasi si Alfred, nung panahon na yun, manginginom pa.
Pero yung kaibigan niya, barkada niya na doon sa college. Isinasama niya sa inuman, pero hindi niya mapilit talaga. Nagso-soft drinks lang. Habang sila nagiinom ng barkada niya. Hanggang hinipo ng Panginoon ng puso niya. Nagtaka siya, bakit meron sa tao ito? Kahit anong pilit, hindi siya bumibigay. Nanatiling asin. Naranasan ni Alfred ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ng kapatid na ito. Naintindihan niyo? Saan nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos? Pag tayo ay willing maihasik. Dapat ikaw, Kristiyano ka sa trabaho. Kristiyano ka sa eskwelahan. Kristiyano ka sa iyong sambahayan. Amen po ba? Asin ka sa trabaho. Ilaw ka sa trabaho. Asin ka sa eskwelahan. Ilaw ka sa eskwelahan. Asin ka sa kapitbahay mo. Ilaw ka sa kapitbahay mo. Asin ka sa pamilya mo. Ilaw ka sa pamilya mo. Bakit? Dahil mararanasan nila ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan mo. Amen po ba? Dapat willing tayo. Ang kapangyarihan, mayroon ang church ay namamalas, hindi lamang sa pagsasama-sama sa loob ng bahay-sambahan, kundi sa komunidad din. Hindi lang dito. Not only in gathering. Not only in gathering, we will experience His power. Kanina, when we worship, I really feel the presence of God. Na nasa po presensya ng Diyos. Na gumagawa sa ating kalagitnaan. Pero hindi lang doon nararanasan ang paggawa ng Diyos. Sa ating paghayo, mararanasan din natin ang kapangyarihan ng Diyos. The church impact to the community cannot be hidden. Hindi may tatago. Kapag totoo kang Kristiyano, pag totoo kang mananampalataya, hindi maililihim. Silipin mo din katabi mo. Halata ba? Sabi ng isa, parang hindi, pastor. At tingnan mo ulit, sipatin mo ulit. Di ba? Pag ikay nasa, kasama mo hindi mananampalataya. Di po ba? Paano masusukat? Listen. Paano malalaman ang ating kaibahan? Pagkasama mo mga hindi mananampalataya. Your ways are different. Amen? Diba? Ang paraan mo iba. Ang buhay mo iba. Pananaw mo iba. Salita mo iba. Gawa mo iba. Pagpapahalaga mo iba. Amen po ba? Malalaman ng iba na iba ka. At yun ang nagbibigay ng kapag. Hindi may tatago. Sabi sa verse 32, let's read together. Pagtubo nito siya namang pinakamalaki sa mga halaman. So obvious. Verse 33, hanggang sa mapaalsa nito ang buong masa. At tawag doon demonstration of good news. Yung patotoo mo, kita ng iba. The church impact to community is great blessing to many. Yung impact mo sa iba, pagpapala. Yung dating mo, pakinggan nyo. Yung dating mo, mabuting dating. Sabihin nyo, mabuting dating. May dating, pero mabuting dating. Hindi masamang dating. Hello? Yung dating mo sa iba, mabuting dating. Kasi sabi rito sa verse 32, let's read together, sabay-sabay. Kaya't ang mga ipon sa ipapawid ay tumadapo roon at nagpupugad sa kanyang mga sanga. Alam niyo po ano to? Figure of speech. Pag ginamit to sa Biblia, ang ibig sabihin, nakikinabang, nabibiyayaan ang iba sa iyo. Kapag ikaw ay channel of blessing to others, pwedeng sabihin sa iyo ito. No? Halimbawa, si Tanya. Si Tanya, blessing sa kanyang mga kaklase. Pwedeng sabihin, katulad ka ng puno, no? Na ang mga ibon sa ipapawid ay dumadapo at sila'y namumugad sa iyo. May pakinabang sila sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, ganun ka rin ba? Diba?
Pag ipinabuhay mo ang iyong pagiging Kristiyano sa mga hindi mananampalataya, nakakaranas sila ng pagpapala. Nakakaranas sila ng pagpapala. Ikaw ay blessing sa iba. Number 2, sabay-sabay. Number 2, the message of the church is boldly heard in scattering. Hindi lang yung patotoo, pati yung mensahe mo. What is your message? Kaya nga tayo mga kapatid, yung mga kabataan, pangalawang beta line na, no? And I promise, magkakaroon tayo ng in the middle of this year, may camp ulit. Gusto niyo ba? Ayaw niyo? Gusto. Di ba? Ano sabi natin? Be the light. Maging ilaw. Kaya nga, every camp, last year nag-camp tayo sa lugar ni Brother Mark, sa Bewlift. Di ba? Ano ang tema natin? Ganun din, how to share the gospel. This time, nag-camp ulit tayo dito at saka sa Makiling. The same thing. The same thing. How to share the gospel. At may bagong retreat na ipinapose ako sa church para sa mga young professionals. Mga young professionals naman. Yung Kairos World Mission Course. Mga 2 days course para sa mga young pro. And 2 days. 2 days. 2 weeks. 2 days. Dalawang araw na mga young professionals and college students. Okay? Pero, hindi matatapos sa training. Ang kasunod nun, mission trip. Hindi sa Pilipinas. Abroad. Cambodia, Vietnam, Cambodia, or Cambodia, Laos, or Thailand, Laos, or Cambodia, Thailand. Something like that. Medyo kabisado pa yung lugar at may mga kaibigan tayo ron. So, may schedule na, i-announce na lang. No? Mag-live kayo ha, mga young professionals. Mag-live kayo at sumama kayo sa training at sumama kayo sa paghayo. Okay? Okay ba yun? Young pro, darating din kayo. Ngayon, pakam-kam lang muna kayo. Ha? Pero later on, kasama kayo sa World Mission Course. Okay? Okay ba yan? Dahil ang church natin, yun ang puso. Hindi lang masaya mag-gather. Gusto natin umahayo din. Amen po ba? At hindi lang sa Pilipinas, at sa ibang bansa, umayo tayo. Because we have the message to preach. Okay? The church is commissioned both to demonstrate and proclaim the good news of God's love and compassion to many. That's our calling. That's our task, our responsibility. Na hindi lang ipakita sa pamagitan ng patotoo ang mabuting balita. Meron tayong mensahe na dapat sabihin. At yun nga yung share the gospel. No? Simple lang. The parable of the mustard seed and the yeast show the responsibility of the church to demonstrate the gospel or good news in scattering. Pero meron pang isa. The task of the church is not only to demonstrate, but also to proclaim the gospel to many. Kaya meron tayong pagsasanay. Di ba? May pagsasanay tayo. Ang gusto ko nga sana, after ng camp, yung mga kabataan, mag-iikot at mag-share the gospel simple lang. Nakulang lang sa oras. Okay? So, Jesus commanded the church to scatter and proclaim the gospel. Yan ay makikita natin sa 3 passages. Okay? Number 1, Mark 16:15. Let's read together. Sabay-sabay. Sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang ebanghelyo sa lahat ng tao. Laki ng scope ng church. No? Ang laki ng scope ng church. Hindi lang barangay, hindi lang bayan, hindi lang probinsya. Ano sabi ganon? Humayo kayo saan? Buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang ebanghelyo sa lahat ng tao. Praise the Lord. Dahil ang City of Hope, no? Mamaya, pag-pray natin mamaya, Brother Mark, at Sister Mariah, they will go to Toronto, Canada next week. Iko-commission natin sila. Because that's the calling of the church.
The calling of the church is not only to preach the gospel here. Ang sabi nito, humayo kayo sa buong sanlibutan. Ano nga tayo? Light of the world. Mark 16:15 in English. Sabay-sabay. Malakas. He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Okay? Kaya nga, nandun na yung puso ko na yung mga young professional, kasi sila may kakayanan pa isama sa short mission trip abroad. Okay? Number 2, Luke 14:23, sabay-sabay. Kaya sinabi ng Panginoon sa lingkod, lumas ka sa mga daan at bakuran, pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Ito yung talinghaga. No? Na naghanda. Yung mga inibitahan, ayaw pumunta. Kaya sabi nung master of the, owner of the, feast, sabi niya, sige, humayo kayo. No? Go to the highway and byways and invite them to come. No? Imbitahan mo sila. Pumunta sila rito. Yun talagang utos sa atin ng Lord. Lumabas tayo at imbitahan sila at maranasan ang piging ng Diyos. Tama po ba? Ano daw ang evangelism? Sabi nung isang missionary, ang evangelism ito, pakinggan nyo ito. Ganito ang evangelism. Katulad ng isang pulubi na nakita niya na may nagbigay ng tinapay at tumatanggap niya yung tinapay, hinanap niya ibang mga pulubi para ituro ko sa makakuha ng tinapay. That's evangelism. Tama po ba? Sumagot ng amen, yung nakatanggap na ng tinapay ng buhay. Gusto nyo kayo lang mag-enjoy? Sabi mo sa katabi, gusto mo ikaw lang mag-enjoy? Sabihin mo rin sa iba. Sabihin mo rin sa iba. Amen po ba? That's the calling of the church. Tayo kailangan din lumabas at mag-imbita upang maranasan ang piging ng Diyos. Number 3, Acts chapter 8 verse 1 at mga sumusunod. Okay, let's read together. Nang araw na iyon, sumiklab ang isang malawakang pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. Maliban sa mga apostol, nagkahiwa-hiwalay ang lahat ng mananampalataya sa buong lupain ng Judea at Samaria. Ito, napilitan sila. Humayo sila, nagkalat-kalat sila, hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil inusig sila. Because they are persecuted. Nagkalat-kalat sila. Verse 4, sabay-sabay. Ang mga nagkawatak-watak na may naglakbay na ipinapahayag ang salita. Can you say amen to that? At sabi nga, in season or out of season, preach the gospel. Now, primarily, Brad Mark will go to Canada, to Toronto, Canada. Sabi ko nga, they are merchant missionary. Merchant missionary. Primarily. Pero, yung identity hindi mawala. As missionary. As preacher of the gospel. As proclaimer of the gospel. Ito, because of persecution, pero nagpahayag pa rin sila ng mabuting balita. Verse 25, sila Pedro naman natuwan, sabay-sabay, matapos silang makapagpatotoo at may pahayag ang salita ng Panginoon, bumalik sila Pedro at Juan sa Jerusalem na ipinangaral ang magandang balita sa maraming nayon ng Samaria. Sa maraming nayon. Sa ngayon, listen, we have 10 ministries. 10 ministries. Sa Kalamba, we have 4 barangays na meron ng City of Hope. No? Una, sa Bañadero. Sabi natin, Bañadero. Pangalawa, Kanlubang. Pangatlo, Banlik. Pang-apat, Lamesa. Pero marami pa. Ilang barangay sa Kalamba? Marami. Yung mga gusto pumunta ng San Juan, ng Look, ng Barandal, Punta, kay Anlog, Bungo. Okay? So marami pa pwede puntahan. And you know what? The early church, yung unang iglesia,
most of their activities were not done in gathering, but in scattering. Mas marami silang gawain sa paghayo kaysa sa pagtitipon. Alam niyo ba yon? Nang iglesia noon, hindi maraming activities inside the church. Marami silang activities outside the church. At ako'y natutuwa dahil ang City of Hope, maraming gawain sa labas. Diba? Parang sa Banyadero, ilan ang OBS? 5? 6? 4? Hindi, yung iba, may hawak pa. Mga 5, 6, no? Diba? May paghayo at nagpe-pray pa rin ako. Kung ngayong taon, 5, after this year, maging 10. Sa kanlubang, gano'n din, mga 5 or 6 na mga OBSs. Diba? At sana dumami pa. Okay? So, number 3, the presence of Jesus in the church is promised in scattering. Kung nakarang Sunday, pinag-aralan natin, pag nag-gather tayo, kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Pag nagsama-sama tayo, kasama natin ang Diyos. But not only that, kapag tayo mahayo, kasama natin ang Diyos. The presence of Jesus in the church is promised in scattering. Kahit sa paghayo, kasama natin siya. Okay, last time we talked about Matthew 28:19. And let's read together, sabay-sabay. Kaya't sa inyong paghayo ay gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at Anak at ng Banal na Espiritu. Ulitin natin kulay dilaw lang. Okay, the yellow letters. Kaya't sa inyong paghayo ay gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Verse 20, yung dilaw lang din. Ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Can you say amen to that? Sa paghayo, kasama rin natin siya. Ang sabi ni Jesus, ang sabi sa Bible, ang other name of Jesus is Emmanuel. Ibig sabihin, God is with us. And this promise of God's presence, sabi ganon, can only be experienced by the church in 2 ways. Number 1, in gathering, and number 2, in scattering. In gathering, in Matthew 18:20, sabay-sabay. Sapagkat kung saan may 2 o 3 nagpupulong sa aking pangalan, naroroon ako. So Jesus is here. Amen? Yes. Ang Diyos ay kasama natin. But also in scattering, Matthew 28:19, yung kulay dilaw lang. Kaya sa inyong paghayo, verse 20, sabay-sabay. At tinuturuan silang gumanap sa lahat ng mga bagay na pinagpilit ko sa inyo. At tandaan ninyo, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Gusto ba natin laging maranasan ang kalapitan ng Diyos? Sumamba tayo. Humayo tayo. Kaya nga, ang church natin for 2024, ito ang ating tema. Sabi natin, pagsamba at paghayo. Sabay-sabay, pagsamba at paghayo. Bakit? Kasi gusto natin lagi maranasan ang kalapitan ng Diyos. Gusto natin lagi maranasan ang presensya ng Diyos. Amen po ba? Yan ang gusto natin. This is the reason why City of Hope Urban Mission is focused in these 2 important things. Worship and mission of disciple making. Okay, sige tayong lahat ulit tumayo. Let's all stand. Basahin ulit natin yung vision natin. Sabay-sabay. A community of faith devoted to honor and serve God through multiplying missional disciples in every strategic area will proclaim and demonstrate Christ and the message of compassion and love to the lost and needy. Okay, ating mission. Exalting Jesus through multiplying missional disciples. Ay, nanyahan ko si Brother Mark at si Sister Aya here in front. Sama na ng mga may birthday na January. May birthday na January, sumama rito. May birthday na January. Anniversary ng January.
Lapit na dito. Okay, let's worship the Lord. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. Your promise of love, where my heart is safely undone. Speak to me, Lord. Your Servant is placing me over the noise. I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safety undone. And found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever stay. To me, Lord, your servant is placing me over the noise. I hear you whispering, my hope has won, and my heart is safely undone. And now my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, when my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Forever safe. Forever safe. Forever safe. Forever safe. Lord, thank you po. Salamat po. Kapag kasama ka namin, kami ligtas. Kapag kasama ka namin, kami ay tiyak. Panginoon, sa ito, itinataas ko sa iyo, mga anak ko ito. Wala siyan sa kanyang arawan. Panginoon, patuloy pagpalain ang bata ito, lumaki na may takot sa iyo. Ingatan mo siya at samahan. At lumaki siya, Panginoon, na may pananampalataya at kahit si Sian ay maglilingkod sa inyo sa kanyang paglaki. Pagpalain mo siya kasama ng kanyang ina, kasama ng kanyang lola, kasama ng kanyang mga kamag-anak. Bless Sian in the name of Jesus. Pagpapala rin sa mga anak mo ito, Panginoon, kay Ninyo, bless mo si Ninyo, Panginoon. Palaguin, patatagin sa kanyang pananampalataya at gamitin mo rin ang kanyang buhay bilang pagpapala sa iba. Panginoon, ang kanyang sambahayan, siya at kanyang sambahayan sa iyo maglilingkod. Hindi lang siya maglilingkod, kasama ang kanyang buong sambahayan. Pagpalain niya ng nanay, Panginoon, praying Lord that you bless nanay na kalusugan, na kalakasan in the name of Jesus. Ano bang karamdaman, pagalingin in Jesus' name. Kasama nanay, Tatay Jaime, kasama Sister Gloria, lahat ng kanyang mga anak at apo, Panginoon. Pagpalain mo sila. Mga pinagkatiwala mo sa kanila, Panginoon, ay iyong palaguin, iyong pagpalain, iyong palawakin.
business na meron sila, Panginoon, iyong patatagin sa pangalan ng Panginoon Kristo at nawa marami pa ang mapagpala because of that business. Praying also for Nanay Sita, Lord God, kalusugan, kalakasan in the name of Jesus. At patuloy ang iglesia sa kanyang tahanan ay patuloy na lumago sa pangalan ng Panginoon Kristo. Kasama na kanyang buong pamilya, Panginoon, ay maglilingkod sa iyo. Panginoon, itinadalangin din ang couple na ito, Lord God, praying that you bless them. You know their prayers, Lord God. You know, Lord God, their desires, Lord God. Panginoon, ikaw ang tumugon sa lahat nilang panalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Dalangin nawa, Panginoon, na sila, O Diyos, ay patuloy na lumago sa pananampalataya at magdesisyon din, O Diyos, na ang kanilang buhay ay paglingkod sa iyo. Also praying for Nanay Fe, Lord God, in the name of Jesus. Patuloy mo siyang gamitin sa iglesia ito, sa kanyang pagpavolunteer, Lord God. Marami ang mapagpala, Panginoon. Kanyang work sa barangay, iyong pagpalain. Ang kanyang buong sambahayan, mga anak sa ibang bansa, iyong pagpalain in the name of Jesus. Also praying for Nanay Rhoda in Jesus' name. Kalakasan, kalusugan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Dalangin, Panginoon, na ikaw patuloy na magpala, O Diyos, sa kanyang mga anak, kanyang mga apo. Bigyan mo pa siya ng kalakasan na magagamit para sa kanyang pangangalaga sa kanyang buong sambahayan. Also praying para sa business nila, Sister Gloria, kasama na kanyang asawa, Panginoon, na in the future, Lord God, magiging matatag pa ang business na ito sa tulong ng kapatid na Jose. At dalangin ko, Panginoon, na nawa ang kanilang buong sambahayan, katulad ng kanyang mga anak na nagtalaga ng kanilang buhay sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Hindi lamang po ang kanilang mga anak, maging Sister Gloria, Brother Joseph, ang buo nilang sambahayan, magtatalaga ng paglilingkod sa iyo. And now, Lord God, we also want to send, Lord, si Mark and Mariah, Lord, sa Canada. Sila ay darako sa lugar na iyon for business, Lord God, for businesses. And Lord, amin siyang nais isugo as merchant missionaries to Canada. Lahat na sa kanilang mga kamay, balikan, iyong pagpalain. All the responsibilities, Lord, all the things that you entrusted to them, iyong pagpalain. Katulad ni Joseph, na pinadala mo sa Egypto, katulad ni Daniel na pinadala mo sa Babylonia, na malas ng iba na kasama nila ang Diyos. Ang aking dalangin, Panginoon, sa kanilang paghahanap buhay doon, mamalas ng iba, maranasan ng iba na kasama nila ang Diyos. Panginoon, ngayon pa lamang kami nagpapasalamat na sa iglesyang ipapanganak sa City of Hope, Toronto, sa Canada, in the name of Jesus. Gagamitin mo ang mga anak mo, itong mga misyonero mo. Katulad ni Pablo, ni Silas, nais din namin silang isugo sa lugar na iyon bilang iyong mga tagapagsalita ng mabuting balita. Panginoon, iingatan mo sila, sasamahan mo sila. Bibigyan ng malalakas na pangangatawan. Bibigyan ng talino at husay sa paggawa. At anuman ang kanilang gawin ay iyong pagpapalain. Panginoon, ngayon pa naman, kasama ng City of Hope family, nais namin silang isugo sa lugar na iyon bilang iyong mga misyonero. Pagpalain mo sila. Magbunga ng maraming bunga ng tig-100, tig-1,000 ang lahat ng kanilang ihahasik. At anumang kanilang buksan, walang makapagsasara. Dahil kasama nila ang Diyos. Ikaw mo yung mayamang pagpapala sa buhay nila. Maranasan nila ang iyong pabor, ang iyong kalapitan. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat. Maranasan ang iyong kalapitan, Panginoon, kagalakan, kapayapaan sa pamagitan ng Banal na Espiritu na nanahan sa amin. Ipagkaloob lahat ng mabuting bagay na kailangan namin. Huwag kami pagkulangin, Panginoon. Pagtagumpayin at paboran. Saan man kami pupunta, ano man ang aming gagawin. Ibalik lahat ng papuri
pagdakilang pagluwalhati. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso, ang aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat na papuri. Lahat na papuri, maluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso. Ang aming puso, ang aming buhay, alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Sa malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Isigaw natin, ha? Sabay-sabay. Isigaw natin. Tara na, hayo na.